Ito po ang LTE Love Tournament and Everything! Net 25! Net 25! Let's go, let's go! Live na live po tayo ngayon mula dito sa Net 25 Studios kasama ang Afterwork PH! Siyempre naman, kasama rin natin ang mga kabarangay all over the Philippines and all over the world. Ang mga nanonood ngayon sa ating live stream, siyempre sa Net25 Facebook pages at Net25 YouTube channel! Tutok lang ngayong umaga dahil panibagong mga kwento po ng inspirasyon ang ibabahagi namin para po sa inyo. I-share na ang mga ganap natin online at paki-hashtag na po ang ating hashtag for today, hashtag LTE. Good morning, Agas! Batay! Naku, good morning sa isang talentadong kabarangay na ginagamit po ang musika at pagtugtog ng gitara. Sino rito marunong magtugtog ng gitara? Pero at least lahat kayo saya. Meron. At naku, ini-express ang kanyang sarili at para makamove on sa mga problema. Wow, taray na to. Totoo naman, no? Pag nagigitara, pag sumasayaw, nakakawala ng problema, nakakawala ng stress. Truth naman yun. Kilalanin po mamaya ang young talent ni Erin Audrey Lacanienta. Ayan, hi! Sana pala may tugtog, no? Actually, magaling tong batang to. Ayan, good morning sa mga kabarangay nating minigosyante. Eto naman, sina Mark Anthony Ocampo at ang kanyang lovey-dubs na lola, Lola Del Lansang, na may dalang masarap at sulit na tsokolate baterol favorite. Kayo mahilig kayo doon? Tsokolate baterol. Ayan. Napakahilig namin doon. Na ilang dekada nang niluluto ni Lola Del. Naku, alamin natin kung pag mga ganyang mga lola na, no? Masarap magluto, masarap mag-create ng food, no? Sana patikman natin, no? Ayan kung paano nila ang ginagawang minigosyong yan. Abangan po yan mamaya. Diyan lamang po kayo. Eto, nakakadagdag sa ganda ng umaga kung haharapin natin ng may nakabubusog na agahan. Totoo. Diba? At syempre, masarap na inumin. Mapamainit man na tsaa o kape o kaya ay fruit juice. Maraming iba't ibang inumin mula sa mga probinsya na siguradong papatok sa inyo. Pag-usapan natin yan, guys! Dito lamang sa Good Morning! Samahan niyo ko! Luz Vivinda! Ang taas na niya, no? Okay, punta na tayo doon ulit. Punta na nga tayo doon. Balik. Eto na! Pupunta tayo syempre ng Luzon! Luzon! Lagi na. Kuya. Sino na dyan? Kaya. Luzon! Lagyan ng kakaibang tamis ang kape at iba pang mainit na inumin gamit ang isang tradisyonal na candy na gawa sa katas ng tubo na pinakuluan at niluto hanggang sa maging sugarcane molasses. Nakakita na kayo ng molasses? Hindi pa. Ito hindi pa. Sabi nila, hindi pa. Totoo. Ayan. Kinapakita kayo. Ha? Ang tawag na sa molasses na yan ay balikutsa. Okay? Kapag yan ay ang alam ko pag yan ay binuo. Ayan, yung nilagay niya ngayon, yung nandito sa may garapon, yun ang balikutsa. Okay? Uminom na ng mainit na kape na may balikutsa. Masusubukan po yan sa Ilocos Sur. Sino mga taga-Ilocos dito? Walang mga taga-Ilocos. Naimbaga, Bigate, Ilocos! Adeng! I love you, Adeng. Alam niyo yan? Hindi rin nyo rin alam. Okay, pupunta naman tayo ng... Sana nga ba? Visayas! Visayas na punta na. Uy, naiwan na naman tayo ng flight. Parang hindi na naman tayo nakabili ng ticket. Guys, eto. Visayas. Subukan ang isang klase ng tsaa. May ba kayo sa tsaa? Kape lang, kape. Kape. Na
gawa sa pinatuyong ube. Ay, why not? Ang tsaa na ito ay kulay ube rin. Mayaman sa antioxidants at sinasabing kalasa ng vanilla at mani. Yan po ang ube tea mula sa Bohol. Mahadiyong adlaw, Bohol! Ang ganda nga naman, no? Parang lalagyan mo na rin ng ano yan, ng ube jam, ganyan, no? Tapos palaman sa tinapay. Eto! Tutungo na tayo na! Boys, ready! Mindanao! Bye, boys! Naiwan na kayo dyan. Bye, boys! Eto na! Mindanao! Gumawa ng masarap na pamating uhaw. Kailangan nyo yun, no? Sabi ng lalaki. Sabi, ano pangalan mo, kuya? Jomar po. Jomar, ay, kamuha pangalan mo pa asawa ko. Sabi ni Jomar. Sabi ni Jomar. Sabi ni Jomar. Yes po. Uy, bigyan naman ng tubig yung mga ano natin, ha? Talaga naman, after work PH natin. Eto, gamit ang sariwang prutas o pomelo o suha. Pwede pa itong lagyan ng dayap o key lime na magdadagdag ng bango at pagbalanse sa tamis po ng pomelo. Yan po ang fresh pomelo dayap cooler at syempre the best ang pomelo kung mula ito sa Davao del Sur. Maayong buntag! Mga boys natin, kahit walang tulog yung mga yan. Diba? Nakaka-alive na alive! Mga kabarangay! Tutok na parati sa mga panalong programa po ng Net25. Meron yan sa live stream po natin, pati na sa cable at free TV. Calibrate nyo po ang inyong mga telebisyon, scan nyo po at manatili sa Net25. Eto pa! Kung mananatili ka dito sa Net25, ito po ang isang bagong tututukan po ninyo. Abangan ang pinakabagong programang Yaninig sa Katotohanan. Pakinggan ang boses ng bayan. Ba? Re-respack na si Attorney Harold Respicio. Respack sa korupsyon. Respack sa kasinungalingan. Respack sa panlilinlang. Huwag kayong ganon. Mariresbackan kayo. Ha? Ihanda ng inyong mga salubin. Ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Resback. Ang katotohanan ang lalaban. Makakasama natin siya linggo-linggo. Dito lamang sa Net25. Abangan din pa ang pagbisita ni Attorney Harold Respicio dito sa LTE. Diyan lamang po kayo, ha? Pakaabangan niyo yan. Simulan naman natin ang pwenamanong papremyo ngayong Agosto. Tiyak na gusto niyo ring manalo, hindi ba? Oh! Ano na tayo sa Palaro Kabarangay! Ulo na lang nakita sa akin. Puro ulo na lang, wala na katawan. Eto na, The Who! Wala. Ano to, wala ba? The Who kaya ang mga mananalo? Dito sa ating The Who, ang gagawin nyo lang sa mga mag-volunteer na maging player, okay? Magbibigay kami ng description, okay? Or clue dun sa mga kilalang singers or performers sa loob at labas ng bansa. Okay, ha? Kailangan lamang sagutin ng tama kung sino ito. Okay, surprise! Kapag tama po ang inyong kasagutan, meron kayo 300 pesos! Hindi lang yon. Hindi lang yon. Meron din kayong 500 pesos worth ng groceries mula sa Pure Gold! Dahil sa Pure Gold, always panalo! Galing naman ng mga batang to. Gagaling ng mga teenager na to, ha? Grabe na mga to. Tara, kung magkamali man, huwag malungkot. Huwag malungkot kasi pwede kayong tumambling. Grabe yung kaninang kasama nyo, ha? Ang gaan-gaan ng katawa, kala ko, akit to sa ano natin. Sabi ko, pag hindi natin makukuha yan. Okay, ito. Kung sakali mang mali, meron pa rin 500 peso worth ng groceries mula sa Pure Gold! Dahil tandaan, sa Pure Gold, always panalo! Look at that! Kabarangay, simulan na natin ang ating The Who. Kailangan ko ng 3 players. Let's go! Let's go, 1, 2, 3. Ang bilis, ha? Ang bilis, kuya. Okay. No. Sabi niya, ayun na. Okay na sila. 3 na sila. Sabi, wala nang magawa. Okay, pangalan! Jomar. Jomar! Roru. Roru! Wow! Mula sa Ruru, naging Roru.
Alam ko na kung sino ka. Riri. Rar. Riri. Raura. Rod. Rod! Ba, papunta na rin doon. Siyempre, mga barangay. Barangay mo, Jomar. Bacoor. Bacoor, barangay. Imus. Imos, barangay. Kawit. Grabe, mga kabitenyo pala to. Mga etibak pala to. Ang lugar ng mga matatabang. Eto na, maging matapang kaya sila dito sa taon natin. Ha, simulan natin ang ating Daho. Jomar, ikaw ang mauna. Daho number 1. Sino itong world-class singer na gumawa ng kasaysayan bilang unang Asian performer na nanalo ng prestihiyosong, naku dapat alam mo to ha, prestihiyosong award na Tony Award, okay? Dahil sa okay, dahil sa performance niya, okay, sorry, chill. Sobrang chill, nakatulog na. Dahil sa performance niya sa Miss Saigon. Hiwar! Yan, hanggang na lang tayo kasi magbabayad tayo, mahal yan. Sino ang napakaganda at napakahusay na singer na ito? The Who! Miss Lea Salonga. Hi, Miss Laya! Ikaw ay nagwaki. Walang coaching daw. Dahil pag nag-coaching, hindi siya mananalo. Pati Pure Gold. Pati Pure Gold, hindi nyo mapapanalunan. Bahala kayo. Sabi, ano sabi? Kilala ko po si... Kilala niya si Miss Lea. Close sila ni Miss Lea, okay? Dahil nagcho-chocolate, baterol sila ni Miss Lea. Kaya close sila, alam niya yun. Dahil dyan, meron kang 300 pesos. At syempre, meron kang 500 pesos worth ng groceries mula sa Pure Gold. Dahil sa Pure Gold! Always panalo! Nakikipanalo sa kanya. Okay, Daho number 2 tayo. Nandito na tayo, Roru. Roru. Wow, Roru, cute. Roru! Daho! Ang Filipino male singer na ito at performer na nagpasikat ng mga kantang dapat kilala mo rin to. Bawal mag-coaching! Sana maulit muli, di na natuto. Grabe na paghahalata yung edad ko. Dabalen na lang, dabalen na lang. Siya rin ay pinansagang Mr. Pure Energy. Dapat kilala mo to. Oh, eto, Daho! Ang singer na ito. Gary B. Gary V is correct! Meron siyang 300 pesos at meron siyang Pure Gold. Groceries worth 500 pesos dahil sa Pure Gold! Always panalo! Grabe, parang ang tatalino pala ng mga batang to. Parang malulugi show namin sa inyo. Eto na! Rod! Wow, magagana. Ang cute ni Rod. Kinabahan. Rod! Eto na Rod! The Who! Sino itong singer-songwriter at 4-time Grammy Award winner? Grammy? Paano? Ano nangyayari sa'yo ngayon? Hindi naman totoo yan. Totoo to! Na nakilala sa buong mundo dahil sa mga tagos sa pusong lyrics na kanyang mga kinakanta. Uy, kilala mo to. Ha? Tropa niya to. Sabi niya, ano? Tropa ko yan. Yes, tropa ko yan. Dapat yata magkaroon tayo ng segment na ganyan, ha? Tropa ko yan, okay? Yan, ha? Ang mga awitin niya ay Thinking Out Loud at Perfect You Are. Kinula siya. Mali ako. Sabi niya, parang gulo-gulo mo. Nalilito tuloy ako. Hindi yun pala. Ibang singer yan. The Who. Love ko to. Love ko tong singer na to. Love ko rin. Yeah. Eto na talaga. The Who, ang singer na ito. Ed Sheeran. Ed Sheeran is correct! Ayan na si Ed Sheeran! Dapat kasi yung mga yung mga lumang yung mga natin, mga old school, hindi nila alam
mag-avail ng mga panalong promo sa Pure Gold stores nationwide. Marami kayong pagpipilian na panalong deals. Hako to P-Wallet. Every first of the month naman po ang promo po na yan. May 10% cashback straight to your P-Wallet across all Pure Gold stores on participating items na i-feature po every month naman po yan. Always price packs! Everyday essentials sa may presyong hindi gumagalaw para mas easy ang budget planning po ninyo. Always 59 pesos sa white bread. Always 99 pesos sa adobo cup. Always 89 pesos sa paper towel interfolded. Always 99 pesos po sa bathroom tissue. Siguraduhin nakalike at nakafollow sa mga social media accounts ng Pure Gold para updated kayo sa mga panalong promo at deal. Dahil sa Pure Gold, kayo ay hashtag! Always panalo! Dito na lang kayo araw-araw. Yan na! Naku, ito naman! Kilig, drama at kwento para sa buong pamilya. Yan naman po ang mapapanood sa ating Asian Primetime Series gabi-gabi sa Net25 TV. Naku, pag-start po kayo ng 7:30 p.m. Wonderful Mama. Yan, no? Naku, puro saya, kilig, ayan. Pogi. At syempre, pagdating ng alas 8 naman po ng gabi, Kimchi Family. Ayan ang Kimchi Family. Susundan po yan ng My Love, Madam Butterfly, 8:30 p.m. At kung gusto nyo pa ng matitinding dramahan, Rising with the Wind naman po ng 9 p.m. Ayan, eto na! Susunod na husay sa pagtugtog ng gitara at pagsusulat ng kanta. Yan po ay ipakikita ng talentadong kabarangay na si Erin Audrey Lacanienta. Sa pagbabalik yan, syempre ng certified kabarangay nyo, LT Love Tony Beten and Brother! Mama, she said, roll it, Papa, he said, holy moly. Everybody want a chocolate. Choco, choco, rolling up a candy, candy. All the boys get ready, ready. Everybody want a chocolate. Come on. Choco, choco, clap, clap. Choco, choco, clap, clap. Everybody say a chocolate. Choco, choco, clap, clap. Choco, choco, clap, clap. Everybody Love Tony Bett and everything. Nung mula bata pa ako, naging parte na ng buhay ko ang musika. Malaki ang naging parte niya para mabalik ko ang tiwala ko sa sarili ko. Ako si Erin G at ako ang inyong talentadong kabarangay. Erin po talaga. Erin! Erin Hi, po. Erin! Ang husay mo mag-gitara. Salamat po. Napanood kita. Ang galing-galing. Ano to?
ikaw, parang bata ka pa lang, mahilig ka ng mag-gitara, meron sa pamilyang nagigitara, paano ba? Mahilig pa din talaga ako mag-gitara po simula nung bata pa ako. So, nag-start po yung kasi talagang mahilig na talaga ako sa music. So, Oho. 10 years old po ako nag-start mag-gitara. Kumakanta ka rin? Opo, kumakanta Ay, rin po. wow! Ano yung mga madalas mo tinutugtog? At anong edad ka nag-start na mag-gitara? Yung madalas na ginagawa ko po, fingerstyle cover po. Anong tawag? Fingerstyle po. Fingerstyle cover. Anong ibig sabihin nun? Fingerstyle po, ang ibig sabihin po nun, pinapakanta po mismo yung gitara, di ba usually po, may mga iba po na kumakanta lang, Yes. ginagawa ang accompaniment, pero itong ginagawa ko, yung mismong gitara po, so binubuo po siya ng bass, melody, and percussion, so yung Pinagsasama-sama mo sa isa? pinagsasama-sama ko. So Okay. parang nagsasama siya, para siyang band. Ano yan? Self-taught ka ba? May nagturo sa'yo? Paano? Self-taught lang po ako, nanood lang po ako ng mga videos, mga guitar videos po sa YouTube po. Sino yung mga parang nakita mo na sinusundan mo? Marami akong nakikita mga ganyan eh. Sino yung mga sinusundan mo? Yung talagang sinusundan ko po, yung pinaka-idol ko talaga, si Josephine Alexandra. Pinakagusto. Opo. Oo. Siya po yung naging reason kung bakit po ako nag-start mag-fingerstyle. At siya nag-start po ako din gumawa ng mga social media. Tapos doon ko po pinapost yung mga guitar covers ko. Oo. Ayan, wala siyang pick. Di ba? Makikita mo yung mga kadaliri niya. Pwede mo bang ikwento sa akin, ano yung meron ka sa mga daliri mo? Ano yung mga yan? So ito pong nasa thumb ko po is ang tawag po dito, thumb pick. Then ito pong tatlong to is Alaska picks po. Kung wala po akong ganito, hindi po ako makakalabit ng maayos kasi ito po yung ito po nagsisilbing kuko ko po. Yan o. Yan o. At syempre, hindi masakit, diba? Parang kahit na paano may suporta. Apo. Okay. Kailangan yan talaga sa ganitong klase ng style. Opo, kailangan. Okay. kailangan. Yung percussion, ano pa yung isang nilalagay mo? Melody, bass. Yes. Paano mo yun inaaral? Anong klaseng training ang ginagawa mo sa sarili mo para mabuo mo siya ng hindi ka malilito rin? Bale, yung ginagawa ko po muna, pag nagagawa po ako ng mga fingerstyle, inuuna ko po na alamin yung chords. Okay. Then, pag nalaman ko na po yung chords, tatry ko pong kapain yung bass. Kasi yung chords po doon po mismo nang gagaling, yung root note. And yung melody, yun, kusa ko na lang po yung hinahanap dito, nilalaro ko na lang po. Tapos, ganun din po sa percussion. So, parang feel ko kung saan pwedeng ilagay yung percussion, kung maganda ba dito sa part na to, ayun. In short, parang ang ginagawa mo ay ikaw, pan self-expression mo yan. Yes po. Kumbaga sa isang kanta halimbawa, hindi magiging pareho yon ever. Halimbawa, tumugtog ka ng isang kanta. Dahil nga parang inaano mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Yung pagtugtog mo sa mga kantang yun, nag-iiba-iba ba? Opo, depende din Diba? po sa... Depende sa mood mo. depende din po sa kanta rin po. Kung Okay. mga genre po, Oo. kung sad, Oo. happy. Anong genre ang paborito mong tugtugin? Pop po. Pop. Bakit pop ang... Kasi parang pag pop po, parang nabubuhahan yung po yung loob ko, gano'n. Tapos parang nag-enjoy po ako kasi pag sad, malungkot na nga ako, magiging sad pa ako. In short, gusto mo lang ng pampasaya din, pampa-up ng pakiramdam. Apo. At ito rin daw, ang naging daan para yung self-esteem mo ay mas tumaas pa. Paano siya nakatulong? Nakatulong po siya sa akin na mas tumaas po yung self-esteem ko. Kasi parang doon po kasi ako nakilala sa pagiging gitarista po eh. Oo. Parang doon ko po na nakita na, dito pala ako magaling. Kasi po yung mga ibang tao po na sinasabihan po ko na parang wala akong kwenta, gano'n. Okay. Kung Until ano- now, may mga bashers pa rin. Meron pa rin naman po. And how do you react with the bashers? Nung una po, talagang naapektuhan po talaga Tama, ako. tama Kasi, naman. Normal. normal lang naman Naapektuhan. po. Sobrang sakit kasi sobrang hearted po ako. Grabe. Kasi ang mga basher kasi, dahil hindi nga harapan makipag-usap sa'yo, kung makapagsalita, matindi silang magsalita ng masasakit. Apo, siya kasi sinasabihan akong peke. Peke, Opo. alam ko rin yun. Nabasa ko rin yun na parang hindi totoo yung ginagawa mo. Apo. So, paano mo siya dinidil? I mean, kasi di ba yung iba, dinededma, binablock, yung mga ganyan, hindi pinapansin. Sa'yo naman, paano ka? Para at least magkaroon din ng idea ang ating mga kabarangay ngayon na possible, no? Dumadaan sa ganong Apo. level din ng pangbabash. Ang ginagawa ko, minsan pinapatulan ko, pero in a good way. Yeah. Pero kumari,
kunwari, sinasabi na Fake ka. ang pangit ko tumugtog. Basta hindi ako, peke ako, magla-live ako. Magla-live ako talaga. Magigitara ako. Tapos may mga raw videos ako na talagang walang edited, pinapost ko. Like, kumari, yun nga, ginagawa ko po na nagsasalita muna ako bago ako magtugtog. Correct. Pero marami pa rin nagsasabi na parang pinatungan lang yan. Paulit-ulit ganon. lang. Hindi na, kumbaga hindi talaga mahihinto. Apo. Diba? So ang maganda talaga doon, wag na lang patulan. Kasi parang kahit anong gawin mo, meron at meron Meron, pa meron, rin. opo. Diba? Ang importante, nag-enjoy ka sa totoo po, ginagawa mo. tama po. Okay. Paano, bukod sa self-esteem mo, anong mga aspeto pa sa buhay mo yung naitulong nitong talent na meron ka? Nakatulong din po siya sa akin na hindi po, parang ano ba yung maano po ako na, yung mga tao po kasi na inaano po talaga nila ako na, yung binabalik po kasi yung Pasko, na yung mga tao na binubuli ako, gano'n. May bullying din? May bullying ka rin? Nung elementary po ako. Tapos, nung high school po ako, meron po akong mga dating kaibigan na binitray po ako. Hindi ko po alam kung anong reason. Ganun. Okay. Pero yun din po yung naging way para makakreate po ko ng mga original songs ko po. And sometimes, people na gumagawa sa'yo ng ganon, yung pambubuli, pag-betray, parang it's part of your journey talaga. Apo. Diba? And ano yan, process of elimination. Or actually hindi, parang may natutuhan ka mula sa nangyaring yun. Apo. Definitely, you will be a smarter person in the long run kapag nakipagrelasyon ka or nakipagkaibigan ka. Apo. Part of it. I hope you're moving on and ano ba, naka-move on ka na ba or nag-start pa lang? Paano ka na ba ngayon? Nasaang posisyon ka na dahil sa pangbibitray sa'yo? So friends, parang hindi ko pa rin tanggap po. Yeah. Actually, it's painful. Kasi, gano'n naman talaga, pag ang tao, mahal mo, masakit. Apo, Diba? apo. Masakit makapag-move on. And I definitely nakakatulong sa'yo to. Opo. Oo. Dahil po sa nangyari po sa experience ko na po yun, nagawa ko po siya ng song. Yeah. Pero nilate ko po siya sa love life para po sa relatable. Correct. Totoo. Okay. Anong nakikita mong magiging future ng music mo at ng iyong talent? Sa nakikita ko po, parang magiging music teacher po ako. Tapos tumutugtog po ako sa iba't ibang bansa. Nagtuturo po ba? That's nice! Ang ganda! Mangyayari yan. At ano naman ang pinagpapasalamat mo at meron kang ganitong klase ng talent? Pinagpapasalamat ko unang-una kay sa mama ko kasi siya po talaga ang reason kung bakit ko pinagpatuloy. Yung may mga times na talagang ayoko na po talaga mag-gitara. Yeah. Hirap na po talaga ako. Tapos sabi niya na, Erin, pag hindi ka nag-gitara, baka bento ko yan. Parang kasi nga gusto niyang gawin mo kung anong, Pero bilang magulang yon, bilang out of love and out of care and out of worry. Opo, pero bilang magulang. nakikita niya din po na, alam kong kaya ko lang, alam niya kaya ko, pero kailangan ko lang talaga na i-push ako. Yes, Opo, yun po. tama yan. And Erin, lagi mong tatandaan, kaya ka nabuhay kasi you're worth the happiness na kung ano man happiness ang gusto mo. So, anything or anyone na magdadal ng moment mo, sisira ng mga pangarap mo, parang ididim ang light mo, don't make them get through it, no? I mean, you protect your happiness. Okay? Kayang-kaya mo yan. Aba. Galing-galing mo. Maraming salamat, Erin! Naku, eto na meron kaming pure gold product para sa'yo, worth of 500 pesos worth ng groceries mula po sa Pure Gold. At syempre, mamaya, kailangan tutugtog yata siya. Oo, ito. Maraming salamat muna. Bibigay namin yan sa'yo. Syempre, matutugtugin natin. Eto na. Erin, Audrey, let's go! La Canyeta! Sa pagbabalik po pala, eto, mag-ano tayo, mag-chocolate baterol tayo. Siyempre, kasama po natin mamaya ang maglola naman. Ang ganda nito. Tumutok lang ho kayo. Erin, Audrey, La Canyeta! Let's go, Erin! Kakanta rin siya. Iba rin tong batang to. Ayusin ko ba tong yung mic mo, Erin? Saan yung mas magandang posisyon? Let me. Yan, kagaya niyan. Husay-husay, tuning-tuning.
I miss you, I like you. Gustong gusto talaga kita. You're my melty, you're so sweet. I can resist you talaga. Sa bawat sulyo mo at ngiti, ko'y napipili. Kahit ano pa ang flavor mo, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yan! Love, joy, pride, and every time. Ang Pinoy na may diskarte, nakibigay lahat. Love, joy, pride, and every time. Basta para sa pamilya, love and love. Love, joy, pride, and every time. May solusyon ang problema. Love, joy, pride, and every time. Isa ang tsokolating baterol sa ipinagmamalaking produkto ng aming lalawigan sa Santa Rita, Pampanga. At isa ang aking lola na matagal nang gumagawa nito. Kaya naman nung ginawa namin itong negosyo, hindi lang po baterol yung na-produce na produkto, bagkus marami pa pong produkto na talagang binabalik-balikan ng mga customers. Ako si Mark Antonio Campo. Tara, tikman natin ng lasang pamana, timplang walang kapanahunan dito sa Mini Gosyo. Ay, talaga naman! Ako naman, nauna na itong mga kasamahan ko rito. Tingnan nyo. Di ba may pagano? Ito talaga yung uso ngayon, ha? Yung may mga paganito. Alam niyo yung street namin doon sa Holy Spirit? May ganito rin ngayon. Nauuso po yan ngayon. Kasama natin ngayong umaga para ipasubok sa atin ang patok nilang tsokolate baterol. Kasama natin si Mark Anthony Ocampo at ang kanyang napakagandang Lola Del Lansang. Good morning! Lola! Kamusta? Kamusta, Mark? Good morning po. Kamusta ka, Mark? Kamusta? Okay Kamusta na, ka? okay O, eto na, ha? Ang ganda ng pag-uusapan natin ngayon dahil si Lola Del ang nagpasimula ng tsokolate baterol ninyo. Yes po. Lola, kanino natutuhan yung tsokolate baterol recipe nyo? Nagtrabaho po ako noon sa boss ko po. Oh! Tapos? Tapos ininom lang ho nila pag... Mahilig silang sa Opo. tsokolate baterol. Opo. Okay, tapos po, kayo yung nagluluto or sila muna yung unang nagluto tapos pinanood nyo paano siya lutuin? tinuruan po ako. Tinuruan ka. Opo. Okay. And then, mula noon, alam niyo na. Opo. Binit-bit nyo na yon. Opo. Wala ko kayong binago or may binago po kayo sa recipe niyo? Wala po. Wala talagang. Tapos ang alam ko, ito pa ha, napakagandang ugali. Kayo raw ay nagpaalam nung gagawin nyo na itong business. Tama ba, Mark? Yes po. Nagpaalam kayo doon sa, kumbaga, doon sa boss niya? Yes po, bago po namin sinimulan yung business, sabi ko po kay Lola, mas okay na magpaalam siya kasi Ang para at least... ganda! Anong sinabi ng boss niyo nung nagpaalam kayo na, Boss, pwede ba namin gawing business ng baterol niyo? Opo, Anong sinabi nila? Natuwa po siya. Natuwa! Opo. Maraming salamat, Dela, na ano mo sa apo mo. Oh, bakit po kayo emotional la? Hindi mo akalain na papayag sila? Or Hindi po. alam mong papayag sila? Opo, natutuwa lang po ako sa apo. Man, wag mga lola emotional. Huwag kang ganyan. Mag-iiyakan tayo dito. Masarap na baterol lang ang gusto namin. Walang iyakan to. I think na na-overwhelm siya sa kasiyahan. Dahil ang apo niya, successful dito sa business na pinasok ninyong dalawa. Opo. Ito, ano yung parang particular na ingredient talaga na parang original pagdating sa tsokolate baterol ng Pampanga? Kasi mga Kapampangan po sila eh. Ano ba mga Kapampangan, napakahusay. Meron daw hinahalo na duman? Duman ba yun? Yes Anong po. tawag ng anong duman? Duman po, isa po siyang... Duman, there you go. Isa po siyang uri ng rice. Rice. Green rice na napakamahal po. So sa term po namin, isang patty or 1.5 kilo, nasa 6,000 pesos. Na kapag ginahalo mo po siya doon, lalo siyang sumasarap. Ano yung nabibigay niyang lasa? Nati, mabigas, may mabigas. Yung tinoasted na bigas, parang ganun ba yung lasa niya? Hindi po siya ganun eh. Parang Parang meron kang malalasahan na masarap po siya talaga. Hindi po siya... Nagiging malinamnam, ganyan? Yes po, ganun. Parang ganun po. Kailangan ko. Parang ano nga yung parang nilalagay sa mga suman na kulay green? Kalimutan ko na yung tawag doon. Pero anyways, yung duman na yan ho yung nagbibigay ng masarap na lasa. Hindi naman po sa ganun. Pero isa po siyang factor bakit sumasarap yung Isa-isa. baterol. At yan daw ay tinanggal nyo rin dito sa inyong, kasi nga sa sobrang mahal. May pinalit kayong mas nakapagpasarap ng lasa niya. Hindi po namin siya tinanggal. Kasi seasonal po siya. Ah! Actually, seasonal po yung duman. Okay.
Sorry yun yung naparating sa akin. So, ginagamit nyo pa rin ang duman? Yes po, every December to January po. Tama, okay. Ginagamit na pa rin po ang duman. Mali po ang... Sumero din ako, no? Hindi, kasi sabi sa akin kaya hindi ginagamit kasi nga mahal niya, okay? Pero ginagamit yung special. Yes po. Magkano yung presyuhan? Siyempre, ang mahal. Nasa 6,000 pesos po isang... Kaya nga, paano yung presyo ng mga baterol nyo? Ina-add po namin doon. Basta sinasabi nyo lang na may duman yan. Yes po. Dapat pala, yun ang dinikmang ko, may duman. Kaso po wala Masarap akong... siguro, masarap yun, Yes po, masarap po yan. At mukhang ang inyong tsokolate baterol ay nauubos lagi. Ano ba, everyday ba kayo, Lola, nagluluto ng inyong tsokolate baterol? Daily ba yan? Yung minsan lang po, pero sa pagdumang festival, ano po, araw-araw po. Araw-araw. Oo, hinahanap-hanap Opo. ng mga nyo. Eto na! I-demo na nila sa atin paano to ginagawa. Ano ho ba ang kailangan natin dito para magawa po natin ang masarap na tsokolate baterol, Mark? Sige po, tuturuan ko po kayo kung Ayan na, paano ayan na, gumawa si ng Mark. isang masarap na tsokolating baterol. Ngayon, meron po tayong raw materials dito. Yung pinaka-ingredients po niya is kakao and then mani. Meron pong mani yung baterol namin. Hindi po siya pure kakao na nagbibigay ng mas nutty flavor dun sa baterol. So talagang kayo? Talagang mula kayo sa buto? Yes po, yes po. Umpisahan niyo sa buto? Opo, from the Taray scratch naman. po talaga. Galing nga. Saan ba kayo kumukuha nito? Meron kayo pinagkukunan? Sa Batangas po, tsaka sa Visayas. Ganda nito. Tapos itong mani din. Okay, po. tapos anong gagawin natin sa mani? Bali At po yung dito gagawin sa muna natin dyan, i-roast po natin siya. Nasa 15 to 30 minutes. And then kapag roasted na po siya, ito na po yung itsura. kinalalabasan po niya. Ganda. Yes po. Okay, tapos anong gagawin Pagkatapos dyan? po, kapag roasted na po yung kakao tsaka mani, pag-aaluin po namin to. Meron po siyang specific ratio. And then, meron po kaming panggiling sa bahay, gigilingin po namin. And pagkatapos pong gilingin yon, ire-repack po namin siya. Ganito na po yung kalalabasan niya. Baterol paste. Nakabote na. Yes po. Okay, yung nakabote nyo, purong mani at cocoa at seeds, tama? Yes po, tama Tapos, po paano gagawin mo para maging baterol? Kailangan mo po ng ingredients po na milk, tsaka water, Okay. and then sugar. Yun lang. Yes po. And then, hahalu-haluin mo na. Papakuluan nyo po dyan, tutunawin yon, haluan ng milk, tapos depende sa inyo po kung gaano katamis yung sugar niya, then yun na po yung magiging finish. Galing! Mahusay! Okay. Mula nang sinimulan nyo ito, magkano ang inyong ipinuhunan? Actually, nasa 2,000 pesos lang po eh. Wow! Ano Opo. pinili mo sa 2,000 pesos? Kakao po, mani. Actually, nasa Cagayan po kami noon. Mas mura yung kakao Mas mura doon. doon, lalo! Yes po, mas mura. Bumili kami ng kakao doon. And then pag-uwi ko, sabi ko, magluto tayo ng baterol. Gawin nating business. So, nakapag-produce po kami ng 7 jars na ganito, yung 500 gram. Yes. And that day din po, nabili po siya. Naubos? Yes po. Magkano ang bentahan mo dito sa iyong mga tsokolate baterol na nasa jar? So, ito po, 200 gram po siya. Nasa 200 grams, magkano? 250 pesos. Okay, Tapos and yung 300 gram, nasa 350. And then yung 500, yung pinakamalaki po, 550 pesos. 550 Yes po. pesos. Simula nang sinimulan nyo ito, ilang years na ba ang inyong tsokolate baterol, Lola? Kakastart nyo pa lang? Kaka 1 year pa lang po naman. Baka 1 year nyo pa lang? June 30, Pero alam 2026. ko nakaka 6 digits na kayo sa bentahan Yes po, tama po yan. Talaga? Yes po. Gaano kalaki ang demand? Mataas po kasi siguro dahil konti lang po yung kakompetensya namin. Correct. Kayo Yes pa po. lang talaga. At gaano katagal ang kumbaga shelf life ng inyong mga baterol na nasa jar? Nasa 1 year po ito. 1 year, to lalagay mo 2 lang sa years ref, po. pwede? Mas tatagal po yung shelf life niya pag nilagay mo sa ref. Yes po. Uy, ang galing. Alam mo, parang masarap din siyang ipalaman. Okay, meron din daw kayong mga ready to drink na cold brew. Yes po, ito po yan. Iba rin. So, ano yan, inaral mo rin yung recipe na yan? Paano? After 1 month po kasi ng pagtitinda po namin, parang nababagalan po ako dun sa progress. Kasi Yes, napansin po namin na parang tinatamad pong magtimpla yung mga tao. Correct, Alam naman natin yung mga tao correct, ngayon, correct. gusto nila instant. Inumin agad. Oh, yung Hindi instant kagaya na lang. natin, Lano. Oo. Mas gusto natin, mas matagal. Alam nyo bang pag mas matagal at pag tinatsaga, mas masarap. Pero siyempre masarap din yan dahil puror niya rin eh. Yan Yes yung po. galing din doon, ano? Yes po. Gano'n naman katagal yan pag cold brew? Tapos, ano pong katagal? Sa ref, halimbawa, yung storage niya. Kasi malay mo may mag-hoarding. Actually, Bibili nasa- sila ng pang 1 month, ganyan, pwede? Yung pinaka-tines po namin, nasa 6 months yan po siya ngayon. Mas Wow. sumasarap Basta pa po siya nasa lalo. ref. Yes po. Yes! At
si Lola rin daw ay kasama sa research and development, Lola, ng inyong mga produkto. Kayo rin po yung kumbaga nag-experiment, nagtitest. Kasali po kayo. Opo, sinasama ko po siya. Mahusay. La, anong pakiramdam na ang apo mo ay kasama mo sa pagninegosyo? Nakita mo ba na mangyayari to dati? Nakita ko po kasi nung Bata pa lang? hindi po, nung minto ako sa trabaho ko. Kailangan mo parang gusto mo nang meron kapag Opo. kakakitaan. Anong pakiramdam na 75 ka na? Kumikita ka pa rin, taray mo. Ay, opo. Sana makasama ako dyan. Lumalakas po ako. Ay, agree! At saka po, pag Agree! nagtitinda po kami ng tsokolate, may along pagmamahal. Mukha naman ho! Mukha naman! Nako, saan pwede mag-order, Mark, ng inyong tsokolate baterol? Ayan, sa mga gusto po mag-order ng tsokolating baterol po namin, meron po kaming page na Nangdel's Tsokolating Baterol. At the same time, meron din po kaming mga reseller. Actually, dito sa Cubao QC meron. Tapos talaga? sa Santa Maria, Bulacan. And then sa isa po sa Santa Rosa, Nueva Ecija. So message lang po kayo para matikman nyo po yung lasang Naman, pamana. naku, Timplang walang kapanahonan. napaka-creamy nito, sigurado. At syempre, yung mga nag-enjoy natin, nainom na ba nila? Oy, Celso, patanong nga sila, kumusta ang lasa? Bigyan mo nga ng mikropono. Ano yung kakaiba? Kala nila, no, makikinom lang kayo. Ano to? Nag-inom-inom lang tayo rito? Kailangan naming malaman ang review ninyo. Dahil pinaghirapan to ng ating maglola. Ha? Kailangan nating malaman, kumusta, anong lasa? Ayan, bigyan nyo dyan. Sino ang pwede magsalita? Masarap po. Anong- Lasang-lasa po yung peanut tsaka yung chocolate. Galing, no? Baterol. Tsaka alam mo, may distinct taste ang, ang kokowa eh. Yes po. Di ba? Hindi siya tsokolate. Iba yung tsokolate na usual na commercial Yes, eh. po. Iba talaga to. Ayan. O yung mga boys, kumusta boys? Kuya, ha? Solid daw. Ha? Hindi yan solid liquid yan. Ano to? Ayan, maraming salamat. May gift pack po kami para po sa inyo mula po sa Pure Gold. Mula po dun sa nagsabing solid, ang inyong cold brew. Ayan, mukhang, yan po daw po ang kapalit dun sa solid, ha? Pure Gold po, groceries worth 500 pesos ng groceries. Maraming salamat, Lola. Mag-iingat ka. Bigay natin to kay Mark. Mabigat to eh. Okay po. Thank you so Ayan, much maraming po. salamat, Sige po, Lola. salamat po. Diyan lamang po kayo magpapalik pa di Love Tony Bettina Rosa. Patikim nga na. Ang Pinoy na may diskarte, handang ibigay lahat. Love, Johnny, Pet, and everything. Basta para sa pamilya, love and love. Love, Johnny, Pet, and everything. May solusyon ang problema, may pag-asa kaya yan. Love, Johnny, Pet, and everything. Salamat sa pagtutok ngayong umaga, mga kabarangay. Happy August po sa ating lahat! Magsinom tayo ng tsokolate paterol. Ang paganda rito, lokal pa to, ha? Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin. Erin Audrey, I love you. I love you. Maraming salamat. Mark at Lola Del, I love you, Lola. I love you, Mark. Maraming salamat. Of course, ang ating mga energetic na boys after work, PH. Maraming salamat din po sa Mar and Pen Herbal Food Supplement Trading, Beauty and Wellness the natural way only from Mar and Pen. Mar and Pen, maraming salamat. Isay, maraming salamat. Thank you din po sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo! Mga kabarangay, mayroong Mr. Donut Trailer Truck sa Central Park, dito sa Net 25 Complex, kaya punta na po kayo rito. Thank you so much, Mr. Donut! Mexi! And Che, maraming salamat. We love you. Mga kabarangay, abangan ang pagdating ng Resback. Pakinggan ang boses ng bayan kasama si Attorney Harold Respicio. Resback, ang katotohanan ang lalaban. Makakasama natin siya linggo-linggo dito lamang sa Net 25. Abangan din ang pagbisita ni Attorney Harold Respicio dito lamang sa LTE. Maraming salamat sa pagsama sa amin na i-welcome ang Agosto. Samahan niyo ulit kami bukas dito kung saan bida ang inyong mga talento, pangarap at kwento. Ito po ang Certified Kabarangay nyo!